Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories kahit na nasa trabaho pa ako. Kahit na bawal ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang headset ko. Siya nga pala ako si Jezebel, 37 years old na sa ngayon, taga Tondo, Manila at isang lesbian. Samantala'y naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang naranasan ko na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016. Waitress ako noon sa isang beer house kung saan, papadudot, ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. At isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Colleen. Masasabi kong si Colleen ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yon. At hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap. At doon na nagsimulang makulay naming pagkakaibigan na nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala isang gabi sa bar, as usual, ay maraming mga parokyano ang naroon para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre tulad ng dati, ay matinding pagod sa trabaho ang kaharapin namin. Pero hindi ko yon alintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Colleen habang natatanaw kong inaaliw niya ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yun hindi lang sila matinik sa mga babae, matinik din sila pagdating sa inuman. Ang daming bote na ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Jemverlyn sa akin, isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Pero alerto tayo, Jezebel. Baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Jezebel, uy, akala ko may kinakausap ako. Yun pala may tinitingnan ka sa malayo. Uy, wika niya sa akin na may kasama pang tapik dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oh, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan Si Colleen na naman ba? Usisa niya sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Mukhang enjoy na enjoy siya dun sa ka-table niyang pulis. Ang ganda niya, no? Alam kong malaki din ang paghanga ni Jemverlyn kay Colleen. Well, iba talaga ang hatak ni Colleen sa mga lesbianang tulad namin. Oo nga, ang ganda niya. Pagsang-ayon ko. Habang hindi ko inaalisan ang tingin ng paborito kong GRO. Sa lahat ng mga GRO dito si Colleen yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Maputi, tama lang ang tangkad, matangos ang ilong, maganda ang pilik mata, at saka ang sexy. Grabe tol. Kung hindi ko lang karelasyon si Amika siya ang pupuntiryahin ko. Sabi pa ng tomboy na may kilalang reputasyon na pagiging babaera. Lahat naman yata tayo kasama na yung mga lalaking waiter humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at katrabaho. Pero Jezebel, napapansin ko sobrang close ninyong dalawa. Nililigawan mo ba si Colleen? Patuloy sa pag-uusisa ni Jemverlyn. Naku hindi, pagtanggi ko. Pero alam ko na deep inside, nangihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Colleen. Pero may gusto ka sa kanya? Usisa pa ni Jemverlyn sa akin. Oo ate Jemverlyn, may gusto nga ako sa kanya pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako at saka hindi ko alam kung papatol siya sa isang tomboy tulad natin. Paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Colleen. Sayang ang kagandahan niya. Bumagsak lang sila sa isang bar tulad nito para lang magbenta ng aliw kung kani-kanino. Nangihinayang at tila naaawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Colleen. Ikaw Jezebel, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Colleen yung totoong nararamdaman mo? Ano ngayon kung hindi ka niya sagutin? Ang mahalaga ay nalaman niyang gusto mo
sa kanya at nasabi mo sa kanya yung dapat mong sabihin. Wala kang panghihinayang sa huli. Payo pa niya sa akin. Sige, susubukan ko. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya habang napapalunok dahil tila nakuha namin ang atensyon ni Colleen at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jezebel, Ate Jemberlyn. Sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang tagahanga. Oh, ano Colleen? Kumusta naman yung kliyente mong pulis? Usisa ni Jemberlyn sa kanya. Agad namang nagkwento si Colleen. Ayun, galante naman pero grabe ang manyak niya. Kung saan naglalakbay yung mga kamay niya. Aba, muntik na akong hawakan sa, alam niyo na, napapahagik-hik niyang wika habang tinuturo ang kanyang private part. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy. Umiwas na lang ako nang hindi nagpapahalata tapos alam niyo ba? Ang baho ng hininga niya. Dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Kasi amoy alak na sila. Talagang babaw ang hininga nila. Ang sabi ko naman. Mamayang kaunti iniwan muna kami ni Jemberlyn dahil sa sinisenyasan siya ng amo namin kaya kaming dalawa lamang ni Colleen ang natira. Nagkaroon tuloy kami ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman Colleen? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Panimula ko sa usapan. Naintindihan ko naman, busy kasi kayo kanina sa paglilinis ng bar. Heto, ayos naman ako, mukhang swerte ako ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagalante ng mga kliyente ko ngayon. Sana palaging ganito. Nga pala dahil swerte ako ngayon, heto. Ang sabi ni Colleen pagkatapos ay may pinakita siya sa akin na pera. Tip, isishare ko sa iyo. Yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako pero magalang akong tumanggi sa kanya. Alam mo Colleen, salamat na lang. Pero sa'yo na yan. Pero nag-insist si Colleen. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Total best friends naman tayo, hindi ba? Sige na. Nag-blush naman ako pagkarang makita ang kanyang sweet at nakakahalinang ngiti. Nakakaya naman sa'yo at saka nakatanggap na rin naman ako ng tip Sige na, itago mo na lang yan. Ang sabi ko pa sa kanya. Sige, magtatampo ako sa'yo. Biro niya noon sa akin. Napahagikik naman ako sa kanyang reaksyon. Uy, huwag ka magtampo sa akin. Sige na nga, mapilit ka Salamat ha. Wala yun, sinishare ko lang ang blessings ko. Kinikilig naman ako sa sinabing yon ni Colleen, Papa Dudut. Nga pala Colleen, pag uwi mo mamaya gusto mong sabay na tayong dalawa? Dating gawi, ihatid kita ulit sa inyo, pagbobolontaryo ko. Agad namang pumayag si Colleen. Sure, wala rin naman akong kasama at saka nakakatakot na umuwing mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin, maraming siraulo. Ako ulit ang magiging guardian angel mo. Ang wika ko naman sa kanya, pa-impress kumbaga. Ang sweet mo talaga sa akin Jezebel. Kaya sobrang thankful ako at naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin. Papadudot hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Colleen na mahal ko siya. Dahil nga aaminin kong isa kong torpe. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin ni Colleen. Samantala August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko na-miss ng sobra si Colleen. Oo, siya ang naging laman ng puso't isipan ko noon. Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikasong trabaho sa probinsya. Pero pagsapit ng November 22, 2016, sa tulong ng mga kaibigan kong sina Jemberlyn at Danilo, ay nagkaroon kami ng kilig moments ni Colleen, Papa Dudut. Colleen, nasabi na pala namin kay Jezebel yung pinagtapat mo sa amin ng isang buwan. Wika ni Danilo kay Colleen. Kitang-kita ko naman ang pag-blush niya. Ha? Sinabi niyo? Nahihiya niyang wika. Nagpatuloy naman si Jemberlyn. Naku Colleen, huwag ka nang mahiya, gusto ka rin naman ni Jezebel Ano Jezebel? Colleen, harapan ninyong aminin na gusto ninyo ang isa't isa. Tila pambubuyo pa ni Danilo sa amin ng babaeng sekreto kong iniibig. Sige aminin ko na Jezebel. Totoo yung sinasabi nila na may gusto nga ako sa'yo.
Naunang pag-amin ni Colleen sa akin. Ikaw naman Jezebel, tila nasasabik namang wika ni Jemverlyn sa akin. Sige, aamin na rin ako. Colleen, may gusto rin ako sa iyo. Diretso pero sinserong pagtatapat ko sa kanya. Kinilig naman ang dalawang kaibigan namin. Talaga? Kailan pa? Usisa ni Colleen sa akin. Matagal na, simula pa nung magkakilala tayo dito. Ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin ako na-develop sa iyo. Love at first sight naman pala. Ano Jezebel, Colleen? Bakit di na kayo maging official in relationship? Tila nasasabik na wika pa ni Danilo. Sumigunda naman si Jemverlyn. Oo nga, gawin nyo ng official yung pag-iibigan ninyong dalawa. Bumaling sa akin si Colleen. Ano Jezebel? Ikaw ang bahala. Pinabaya ko na lamang sa kanyang desisyon. E di sige, simula ngayon we're officially on. Lovers na tayo. Pahayag pa ni Colleen. Kinilig naman sina Jemverlyn at Danilo habang ako ay parang lumulutang noon sa alapaap. Dahil sa sobrang kasiyahan. Napahalik din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend. Papadudot, tinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw naming makita yon ng mga customers ng bar. Pero kapag nasa labas ng trabaho ay hindi kami patago. Sa katunayan ay pinagtapat namin sa kanya-kanya naming pamilya ang relasyon namin at parehong sumang-ayon naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin lalo na ng pamilya ni Colleen dahil madalas nila akong hinga ng tulong noon lalo na sa pera. Papadudot 3 taon ang lumipas. Pero walang naging problema ang relasyon namin. Pero ang inaakala kong forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration dahil isang gabi. Bigla na lamang nagkasakit si Colleen. Madalas siyang mamutla, nahihilo at dumuduwal. Colleen, mahal ko. Ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. O bakit ka umiiyak? Sandali, may problema ka ba ha? May dapat ba akong malaman? Usisa ko naman sa kanya. Sorry Jezebel, buntis ako. Pagtatapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun? Colleen, pinagtaksilan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magselos ng todo lalo na kung iisipin kong may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko kagustuhan to. Aksidente lang ang lahat. Giit niya. Sige sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-uusig na tono ng aking boses. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Kailangan ko magbigay ng aliw kahit na hindi ko gusto kasi yon ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hinayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jezebel, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Yun naman ang paliwanag niya sa akin. Samantala kung totoong aksidente lang ang lahat, handa ko namang tanggapin yon. Kilala mo ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? Usisa ko. Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya tapos kapag kailangan ko ng pera, nagkikita kaming dalawa. Pagtatapat niya sa akin. Kung gano'n maraming beses na kayo nakita. Seryosong tanong ko. Kung madalas kasi silang nagkikita, malamang ay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kaming relasyon. Maniwala ka sa akin, Jezebel. Insist ni Colleen sa akin. Kinakwartahan ko lang yung lalaki. Dagdag pa niya. Bakit pa kailangan mong gumamit ng lalaki para kwartahan? Kulang pa ba yung perang inaabot ko sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kompront ako sa kanya. Alam ko Jezebel, kaso kulang. Hindi talaga sapat yung binibigay mo sa akin. Kaya kailangan kong sumideline ulit kahit na labag sa kalooban ko. Katwiran ng girlfriend ko. Bakit? Magkano bang kailangan mo ha? Agad naman niyang sinagot ang aking tanong. Malaki ang kailangan kong pera, Jezebel. Sa sarili ko pa lang kulang na yung perang kinikita ko sa pag-GRO. Tapos nagpapadala pa ako ng pera sa mga kamag-anak ko.
Sige, sabihin na natin kulang at kailangan mong sumideline. Pero bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi ka gumamit ng proteksyon? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nabuntis ka niya. Tila paninisi ko sa kanya. That time kasi ay hindi ko na talaga makontrol noon ang aking emosyon. Hindi ko na namalayan kasi mainit na noon si Weebs. At saka lango kami sa alak ng gabing yun. Kaya hindi namin alam ang mga ginagawa namin. Paliwanag naman niya sa akin. Sigurado kung tatakbuhan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Pag-aalala ko sa kanya. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, Jezebel, ano? Ipapalaglag ko ba ang bata? Agad naman akong tumutol sa sinabi niya. Huwag mong ipalaglag yung bata. Ituloy mo na yan. Ako nang sasalo ng lahat ng responsibilidad sa anak mo. Sabay nating siyang palalakihin. Ako na ang kikilalanin niyang ama. Pagbobolontaryo ko, total ay mahal ko naman siya. At kahit na tomboy ako ay handa naman ako na akuin ang responsibilidad ng isang ama. Sigurado ka ba, Jezebel? Kahit na hindi mo anak? Tila nanunubok niyang tanong sa akin. Anak mo siya, Colleen, dahil sa mahal na mahal kita. Handa akong mahalin ang magiging anak mo. Kung tinanggap ko ang nakaraan mo, bakit hindi ang anak mo? Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman at tila nabunutan ng tinig si Colleen sa sinabi ko sa kanya. Tandaan mo, Colleen, mahal na mahal kita. At handa kong gawin ang lahat, guminhawa lang ang buhay ninyo ng anak mo. Paninigurado ko pa sa kanya. Papadudod, sobrang mahal ko si Colleen at hindi ko siya kayang mawala. Kaya tinanggap ko na lamang po ang nangyari kahit pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Wala na akong pakialam sa kanila. Tinanggap din naman po ng pamilya ko ang anak ni Colleen dahil masama kong ipalaglag pa namin ang bata at nakita nilang mahal na mahal ko si Colleen. Sa kabilang banda, nagulat naman ang pamilya ni Colleen sa nangyari at hiyang-hiya po sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila. Papadudot, hanggang sa mga anak na si Colleen noong April 2014, hindi na namin pinaalam sa ama ng bata na nabuntis si Colleen. Ginawa ko na lang po ang lahat para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Lahat-lahat, pati sa binyag at birthday ay ako ang sumagot. Sa awa naman ng Diyos ay malusog at mataba naman ang anak ni Colleen na si JR. Napamahal na rin sa akin ng sobra ang anak niya at tinuturing ko itong parang sarili ko ng anak. Mahal na mahal ko po sila. Papadudot, at feeling ko ay isa na akong tunay na lalaki. Akala ko ay magiging isang masayang pamilya na kami ni Colleen pagdating ng kanyang munting anghel. Pero nagkamali ako dahil wala kaming kalam-alam na isa palang pagsubok ang darating sa amin. Nagkasakit noon ang anak ni Colleen na si JR at na-confine sa ospital. Na mga panahong ding yun ay gipit na gipit kami sa pera. Lakasan mong loob mo at saka magdasal lang tayo sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos si JR. Wika ko kay Colleen habang pinapalakas ko ang kanyang loob. Wala tayong perang pambayad dito sa ospital. Wala tayong perang pambili ng gamot. Sinubukan ko nang humingi ng tulong sa pamilya at mga kamag-anak ko pero wala na silang maitutulong sa atin. Gustuhin man nilang tumulong pero wala rin silang pera. Ikaw naman, baon na baon ka na sa utang. Wala nang magpapautang sa atin, Jezebel. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaklase ko noong high school. Kakausapin ko din ang mga magulang ko. Baka meron silang kakilala na pwedeng magpautang sa atin, Colleen. Lakasan mo lang ang loob mo, okay? Kaya natin to. Gagaling si JR. Naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya, para naman hindi na masyadong mag-alala ang live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang aluin. Hingan ko kaya ng tulong si Weebs? Biglang sabi niya sa akin. Si Weebs, yung ama ni JR? Sa palagay mo'y tutulungan tayo noon? Hindi ba, hindi mo naman sinabi sa kanya na nagkaroon kayo ng anak? Tanong ko sa kanya. Pero sa totoo lang ay tutol ako sa gusto niyang mangyari.
Ewan ko pero parang may espesyal kasi siyang nararamdaman sa lalaking yon at sobra ako nagsiselos kapag naiisip ko yon. E di ipagtatapat ko na sa kanya na may anak kami. Hirit pa ni Kulin sa akin. Jezebel, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya handa akong kapalan ng aking mukha sa kanya. Dagdag pa niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita pero Kulin, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Lalo na kung hindi ka niya kilalanin. Hindi niya akuin si JR bilang anak niya. Pag-aalala ko. Pero mapilit si Kulin. Susubukan ko pa rin kahit na magmakaawa pa ako sa kanya. Gagawin ko basta para kay JR, ang sabi pa niya sa akin. Papadudot habang nasa ospital pa kami, ay pakaramdam ko ay naitsapwera ako dahil silang magkasama sa oras-oras. Nakatingin lamang ako noon sa kanila at aaminin kong nagsiselos ako. Pero inisip ko na lamang na para kay JR ang lahat. Samantala'y gumaling din ang bata sa awa ng Diyos at lahat ng gastos sa ospital at gamot ay tatay niya ang sumalo. Simula po noon ay parang nagbago na ang lahat. Alam ko na mahal din ako ni Kulin pero pagkatapos siyang sulsulan ng nanay at mga kapatid niya ay bigla na lang nagbago at nag-iba ang kinakasama ko. Saan ka galing ha? Nakita ba kayo ni Wibs? Diretsang tanong ko kay Kulin. May nakapagsabi kasi sa akin na madalas magkita ang dalawang yon. At bilang tomboy ay naroon pa rin sa akin ang insecurity na makabas piliin ni Kulin si Wibs dahil lalaki ito. Nagkita nga kami ni Wibs pero pinag-usapan lang namin yung tungkol sa anak namin. Pagtatapat niya sa akin. Pero bilang isang babae ay meron din akong intuition at ramdam na ramdam ko na hindi lang yon ang nangyari. Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Usisa ko pa sa kanya. Oo, bakit? Nagdududa ka sa akin? Hindi ka naniniwala? Bigla niyang depensa sa kanyang sarili. Hindi, diretsahang diin ko sa kanya. Alam mo, kung anong problema sa'yo? Masyado kang seloso. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na si Kulin at inihag ko sa kanya ang aking saloobin. Oo, tama ka, nagsiselos nga ako. Pero hindi mo maiaalis sa akin na magselos. Lalo na't kinukonsinti ka ng mga magulang mo. Nakita ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Alam kong sinusulsulang ka ng kapatid at nanay mo na maglalapit kay Wibs kasi siyang may pera. Sinusulsulang ka nila na makipagkita kay Wibs ng patago nang sa ganun mahuli mo ulit ang loob ng lalaking yon at makwartahan. Pagpapatuloy ko. Ever since naman kasi ayaw sa akin ng pamilya ni Kulin dahil ayon nga sa nasagap kong balita sa mga marites na malapit sa kanila, wala raw mapapala sa akin si Kulin dahil bukod sa tomboy lamang ako ay madalang pa akong mag-abot sa kanila. Gusto nilang ilakad si Kulin sa mas mayaman at syempre sa tunay na lalaki. Huwag mong idamay ang pamilya ko kasi wala silang kinalaman dito. Pagtatanggol naman ni Kulin sa kanyang pamilya. Anong wala? Sino bang kasama mo kanina noong nakipagkita ka kay Wibs? Ang mama mo hindi ba? Ibang klase naman yung source mo, Jezebel. Sarkastikong balik sa akin ang partner ko. Sa totoo lang Kulin, nagtatampo na ako dyan sa pamilya mo. Alam ko naman na hindi sila boto sa akin pero pinaplastic nila ako noon. Kung nagbibigay ako ng pera. Pero nung nawala na ako ng pera at dumating si Wibs na mas mapera para silang mga langaw na nagsilipatan. Sabi ko sa kanya. Kung ganun pala ang tingin mo sa pamilya ko, mabuti pang magkalimutan na lang tayo. Banta ni Kulin sa akin. Yan lang naman ang gusto mo Gumagawa ka talaga ng paraan para mag-away tayong dalawa. Para may dahilan ka na para hiwalayan ako. Pag-akos-ako sa kanya. At ako pa ngayon ang binaligtad mo. Sige Jezebel, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Hindi ka malaking kawalan sa akin. Sa puntong yun ay lumabas na ang totoong kulay ng partner ko. Di ayan, lumabas na din ang totoo na piniperahan mo lang ako. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan ko sa isang
Magdalenang tulad mo. Ngunit hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang makatikim ako ng sampal mula kay Colleen. Siguro nga maaaring prosti ako, pero wag mong husgahan ang pagmamahal ko sa iyo. Minahal kita ng totoo, Jezebel. Tinanggap kita kahit na ano pang kasarian mo. Hindi kita minahal para lang sa pera. Alam niya ng Diyos. Wala kang karapatan na hamakin ang pagkatao ko, Jezebel. Kasi wala kang alam tungkol sa akin. Diin pa niya. Yun nga eh. Wala nga akong alam sa iyo kaya pinagsamantalahan mo naman ako. Dugtong ko. Punong-puno na kasi ako noon, Papa Dudut. Alam mo, Jezebel, kung maaga ko lang nalaman na ganyan pala ang ugali mo, matagal na siguro kitang hiniwalayan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa iyo na kaya kong mabuhay nang wala ka. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago siya tuluyang nagpasya na makipaghiwalay na sa akin. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko noong umalis sila dahil sobra ko po silang minahal. Kaya parang nawalan po ako ng gana sa buhay. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho at palagi akong nasa barkada at nagiinom. Palagi ko po silang naiisip at naiiyak ako tuwing nami-miss ko sila. Kaya nga ang daming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko daw. Papadudot, 1 buwan po akong halos puro inom na lamang kaya hindi naglaon ay natanggal na po ako sa trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan kong bumangon kaya sinubukan kong magsimula ulit dahil walang mangyayari sa buhay ko kung lagi lamang akong ganito. Papadudot, naghanap po ulit ako ng trabaho para libangin ang sarili ko at makalipas nga ang 3 buwan ay naka-move on din ako. Hanggang sa isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Colleen. Bakit mo naman naisipan akong tawagan ha? Bakit? May kailangan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero deep inside ay gustong-gusto kong marinig muli ang kanyang boses noon. Galit ka pa rin ba sa akin? Pakas din sa boses ni Colleen ang labis na kalungkutan. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Yung nangyari sa atin dati, kinalimutan ko na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya'y tanong ni Colleen sa akin pagkaraan ng halos 1 minutong dead air. Hindi naman ako nakasagot kaagad dahil pinag-iisipan ko pa noon kung ano ang aking sasabihin. Mahal ko siya pero may takot pa rin sa dibdib ko na baka iwanan lang din niya muli ako, Papadudot. Sorry kasi iniwan kita noon. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo kasi mahal kita. Kaya nagsisisi na ako sa ginawa ko, Jezebel. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Halos magmakaawa si Colleen sa akin. Bakit, iniwan ka na ba ni Weebs? Mas pinili ba niya ang asawa niya kaysa sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa ha? Bato rin niya sa akin ng isa pang katanungan. Mahal pa rin kita. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahirap kang kalimutan. Marami tayong masasayang alaala pero natatakot na akong balikan ka kasi baka masaktan lang ulit ako. Na kapag wala na akong pera, iwanan mo ulit ako. Colleen, mahal kita pero hindi ako sigurado sa iyo kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko sa kanya ang aking pangamba. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan muli? Nakikiusap ako sa iyo. Pagkatiwalaan mo ulit ako. Pakiusap niya sa akin at saka Jezebel, si JR, hinahanap ka niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya bilang tatay niya. Hindi lang para sa akin, kaya ako to ginagawa kundi para na rin sa anak ko na sobrang napamahal na sa iyo. Dagdag pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa bata dahil aaminin kong napalapit talaga sa akin ang anak niyang si JR. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Yun na lamang muna ang sinabi ko kay Colleen. Pagkatapos noon ay ako na mismo ang kusang nagputol ng tawag. Papadudot, aaminin kong medyo nangihinayang ako sa nangyari sa relasyon namin. Magpa 5 years na sana kami kung hindi kami nagkahiwalay. Wala na rin po akong nasabi sa huling tawag na yon ni Colleen.
Hindi ko po alam ang gagawin ko at marami pong nagsasabi na huwag ko nang ituloy ang pakikipagbalikan kay Kulin. Nalilito po ako at natatakot din na baka maulit sa akin yung nangyari dati oras na balikan ko si Kulin. Samantala'y nakita ko po yung latest na post sa Facebook ni Kulin kasama ang anak niya. Nangangayayat po silang pareho at halatang hirap na sa buhay. Nakaramdam po ako ng awa pero ayaw ko siyang balikan kasi natatakot pa akong magkamali. Papa Dudut, kailangan ko po ng advice ninyo. Dapat ko bang balikan si Kulin? Mahal ko pa rin kasi siya pero takot po akong magkamali. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jezebel. Ikaw ang makakapagsabi, Jezebel, kung dapat bang balikan si Kulin o hindi. Mas maganda kung kausapin mo siya ng harapan. Mararamdaman mo sa bawat sasabihin niya sa iyo kung sincero ba siyang makikipagbalikan o hindi. At kapag napagtanto ninyong mahal ninyo naman ang isa't isa, sa tingin ko'y wala nang rason para pigilan pa ang inyong mga sarili. Oo, at minsang nagkamali sa iyo si Kulin, pero wag mo naman siyang hindi bigyan ng second chance kung nakikita at nararamdaman mong deserve niya yon. Jezebel, nasa iyo ang desisyon. Suriin mong mabuti ang iyong mga nararamdaman. Think twice and observe carefully bago gumawa ng isang desisyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po ay madagdagan pa po tayo. Ang goal po natin ay mag 2 million na po tayo na mga subscribers. Hanapin po ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. At para po sa mga horror stories araw-araw, ang Kaistorya Horror po ang inyong hahanapin. Maraming salamat sa mga empleyado ng PNO. At sila po ay lagi nakatutok sa atin sa YouTube dyan sa Guinyangan, Quezon. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. May mga taong kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na pamumuhay. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda sa buhay ng tao. Kaya dapat na pag-isipang mabuti ang gagawing pagkapit sa matalim na patalim. Dear Papa Dudut, may iba sa atin ang hindi nakokontento sa simpleng buhay. Suntok sa buwan kung bumuo ng pangarap. Hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lang makaranas ng saglit na karangyaan sa buhay. Handang isuko kahit na ang dangal, makatakas lang sa kinagisnan na kahirapan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut, pati na rin po sa mga nakikinig ngayon. Sa lahat ng inyong mga subscribers, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Julius. 49 years old, taga-Keme at nagtatrabaho sa may Tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa nang minsang kaming tumira ng asawa ko sa Maynila. Mabuti na lang at nakahiligan din ng mga anak ko ang pakikinig ng drama sa radyo. At madalas naming sabay-sabay na abangan ng inyong mga Facebook live streaming. Tungkol nga pala sa dating buhay namin mag-asawa, ang gusto kong ikwento sa inyo. At umaasa ako na may maiiwan din itong mabuting aral sa mga nakikinig ngayon. Pareho kaming third year sa high school lang ang natapos ni Annie, na noon ay kasintahan ko pa lamang, Papa Dudut. Magkaklase kami noon at magkasintahan na rin. Nang huminto ako sa pag-aaral ay nagtrabaho na ako sa Tubuhan kasama ang tatay ko. At si Annie naman ay tumutulong sa nanay niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid yon sa kalaman ng mga magulang namin. Ang alam lang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Annie. Maliit lang din ang aming lugar kaya magkakilala na ang mga magulang namin. Naging maluwag din sila sa pagkikita namin dahil nga hindi nila alam ang tungkol sa relasyon namin na higit pa sa magkaibigan.
hanggang sa magbunga ang inililihim naming relasyon. Nung una ay sinabi sa akin ni Annie ang tungkol sa ipinagbubuntis niya, ay naiyak pa siya sa kaba, Papa Dudut. Siyempre dahil nagulat din ako ay hindi kagad ako nakasagot sa mga sinabi niya. Kaya akala ni Annie wala akong balak na panagutan ang magiging anak namin. Nasabi niya tuloy noon na ipalaglag na lang niya ang bata na nasa sinapupunan niya. Sigurado raw kasing itatakwil siya ng tatay niya kapag nalaman na nabuntis ko siya. Hindi naman ako pumayag nang marinig ko yon mula sa kanya at sinabi ko na handa kong panagutan ang bunga ng kapusukan namin. Kaya naman ang araw din na yon ay nag-decide kami na sabihin na sa tatay niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Tay, buntis po ako, naiiyak na pagtatapat ni Annie. Ay tinamaan ng lintik ang babae ka. Ibig sabihin tama ako. Nobyo mo nga ang patay gutom na lalaki na yan. Sumagot ka, Annie. Sigaw ni Manong ang tatay ni Annie. Aray ko tay, nasasaktan po ako. Wika naman ni Annie dahil sa marahas na paghawak ni Manong sa braso niya. Masasaktan ka talaga dahil sa pagbubuntis mo. Magpapabuntis ka na lang sa lalaki pa na mas mahirap pa sa atin. Hindi ka na ba talaga nag-iisip ha? Anong ipapakain ng lalaking yan sa'yo? Napakatanga mo, Annie. Sunod-sunod na tanong pa ni Manong. May trabaho naman po ako at gagawin ko ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay si Annie at ang magiging anak namin. Ang sabi ko naman. At anong paraan naman yun? Magnanakaw ka? Magbebenta ka ng laman loob mo? Julius, para namang hindi ko alam na mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid ha? Gaano kaliit ang bahay ninyo? Anong ulam ang kinakain ninyo sa araw-araw? Baka nga swerte nang makatikim kayo ng isda ng isang beses sa isang buwan. Baling pa niya sa akin. Sobra naman po kayo magsalita, Manong. Masyado niyo naman pong minamaliit ang buhay namin ng pamilya ko. Saka hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko. Oo nga po at hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Annie. Naiinis na wika ko. Pero hindi naman mapapakain ng lecheng pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin at kahit kailan ayoko nang makita yung pagmumukha mong gago ka. At ikaw, Annie, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok! Sigaw pa ni Manong. Papadudot halos masaktan ako ng tatay ni Annie ng araw na yon. Nakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Napipili na lang daw ng lalaki si Annie ay yung mahirap pa na kagaya raw nila. Pinagkatiwalaan niya raw ako pero sinira ko ang lahat. Pati na ang buhay ni Annie. Sinabi niya rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa anak niya. Ganon pa man ay inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ang magiging anak namin ng kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Annie. Pero puro galit at sigaw lang ang sinasagot ni Manong sa akin habang patuloy niya akong pinapaalis ng bahay. Nanakit na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala niya sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Annie na kinukumbinsi akong umalis na muna ng bahay nila. Papadudot ng gabing yon ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Annie sa may malapit sa likod ng bahay nila. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng mga magulang niya. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin kaya mas mabuti pa raw na ilayo siya sa akin ng mga magulang niya. At dahil ayokong magkahiwalay kami, kinumbinsi ko siya na magtanan na lamang kami. Kagad naman pumayag si Annie sa suhestyon ko dahil siya man daw ay ayaw na mawala ako sa buhay niya. Taong 1991 nang magtanan nga kami ni Annie at lumuwas ng Maynila, Papadudot. Dalang kaunti naming naipon ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia.
Dati silang nakatira sa probinsya namin at pinag-aangkatan namin ng mga tubo. Iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila kung sakali man daw na mapapagawi ako sa lugar nila. Nagbabaka sakali lang din talaga ako na baka pwede nila kaming matulungan ni Annie. Hindi naman kami nabigo at pinatuloy kami ng mag-asawa sa kanilang bahay. Pagod na pagod noon si Annie sa biyahe namin kaya kinabukasan ay maaga akong nagising at kasabay na mag-almusal ni Ate Cynthia. Matanong ko lang, Julius, ano bang plano ninyong dalawa pagkatapos ng araw na ito? Tanong pa ni Kuya Max. Dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo ay pagtatrabahuhan po namin ang pagtira dito sa bahay ninyo. Tugon ko. Wala namang kaso ang pagtira ninyo dito dahil malaki naman tong bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang inaasikaso ko ang mga negosyo namin sa labas. Ang wika ni Kuya Julius. Ang totoo ay kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ang mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat ang mga trabaho ang ibibigay ko sa inyo kaya hindi ninyo kailangan na mag-alala. Segunda pa ni Ate Cynthia. At bukod sa libreng pagkain at pagtira ninyo dito, aabutan rin namin kayo ni Cynthia ng kaunting halaga para makapag-ipon kayo. Dagdag pa ni Kuya Max. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Annie. Ang sabi ko naman. Basta alagaan mo si Annie, lalo na ang magiging anak ninyo. Hindi biro ang maging isang magulang kaya kailangan na maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin ninyo. Bilin pa ni Kuya Max. Papadudot mahigit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Max at Ate Cynthia. Ganun pa man ay mas mukha silang bata kesa sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magaan na buhay, kaya naman pareho ring makikinis ang mga balat nila. Matangkad si Kuya Max at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Cynthia naman ay maputi ang kutis at palagi mabango kahit pa kakalabas pa lang niya ng kwarto nilang mag-asawa sa umaga. Hindi kagaya namin na magaspang na ang mga kamay dahil sa magang paghahanap buhay at nakasanayan ng maging amoy pawis. Mabait din sila mag-asawa sa amin at naisip ko noon na hindi kami nagkamali na lumapit kami sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Maynila, naging driver ako ni Kuya Max at si Annie naman ay naging tagapagluto sa bahay. Libre ang aming pagtira, pati na rin ang mga pagkain sa bahay at nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa mag-asawa. Nang mga panahon na yon, sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa kesa wala kaming matirhan sa Maynila, Papa Dudut. Papa Dudut, palagi akong nagpapasalamat kay Kuya Max dahil sa pagtulong niya sa amin ni Annie. Wala kasi talaga akong kahit na sinong kakilala sa Maynila. Kung hindi niya kami tinulungan ay hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Annie. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang naririnig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Tinupad din ni Kuya Max ang pangako niya na hindi niya sasabihin kina tatay at nanay na nakikitira kami sa kanila. Paminsan-minsan kasi ay umuuwi pa rin siya sa probinsya para kumuha ng mga iaangkat na tubo para gawing asukal. Napakasimple lang ng buhay namin ni Annie. Nakasama sila at nakontento na kami doon, Papa Dudut. Kahit malit lang talaga ang natatanggap naming pera, ay maayos naman ang pakikitungo sa amin ng mag-asawa. Parang tinuring na nila kaming mga nakababata nilang kapatid. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Nakunan si Annie sa 5 buwan ng pagbubuntis niya. At ang sabi ng doktor ay kulang raw sa sustansya ang katawan ni Annie, kaya naging mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, Papa Dudut. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ni Ate Cynthia. Eto susubuan na lang kita, Annie. Wika ko nang kaming dalawa na lamang ni Annie ang nasa kwarto. Hindi ako nagugutom kaya ikaw na lang ang kumain yan, Julius, ang sabi niya.
Ani, huwag ka naman sanang maging ganito. Hindi mo pwedeng hayaan na manghina ang katawan mo. Paalala ko sa kanya. Bakit? Wala na rin naman si baby sa tiyan ko, hindi ba? Bakit aalagaan ko pa ang sarili ko? Naiiyak na sabi niya. Dahil kailangan mong gawin yon. Kahit man lang para sa akin. Ani, hindi lang naman ikaw ang nawala ng anak. Pati rin ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na sa buhay ko. Tugon ko naman. Sorry. Ang hirap lang kasing tanggapin na wala na si baby. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Naiiyak na sabi pa ni Ani. Huwag mo sabihin yan, wala kang kasalanan, ang sabi ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang, hindi ko hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis kasi hindi ko pa naman talaga kayang maging responsabling nanay. Hindi ko kaya kasi hindi naman tayo mayaman. Pag-iyak pa ni Ani. Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Totoo naman, Julius. Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana nating mabigyan ng follow-up check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina ang katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Julius. Kasalanan ko to. Muling pag-iyak niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin ang may gusto na mawala si baby. Walang may kasalanan kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta magpalakas ka, Ani. Magpakatatag ka para sa akin. Kasi yun ang ginagawa ko para sa iyo. Dahil gusto kong makita ng mga magulang natin na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating umalis sa poder nila. Wika ko kasunod ang mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Papadudot hindi naging madali para sa amin ni Ani ang pagkawala ng magiging anak namin. Siyempre kasi ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila. Naglakas loob kami na iwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili naming pamilya. Pero biglang nawala yung dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lamang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia, tinulungan nila kami sa ibang gastusin sa pagkakaospital ni Ani. Pati na rin sa pagpapalibing sa anak namin. Pinaramdam din nila sa amin na hindi ang pagkawala ni baby ang dahilan para tuluyang mawasak ang mundo namin ni Ani. Na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan namin na parehong magpakatatag. At yun ang ginawa namin ng kasintahan ko. Pinilit namin magpatuloy sa buhay sa kabila ng mabigat na pangyayaring yon. Hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakatira sa Maynila kasama sina Kuya Max at Ate Cynthia. Nung una, kontento na talaga ako sa simpleng pamumuhay namin noon ni Ani. Akala ko'y ganun din ang partner ko pero hindi pala. Dahil nang minsan na magkasolo kami ni Ate Cynthia at inakit niya ako na may mangyari sa aming dalawa, ay doon niya sinabi na may namamagitan kina Kuya Max at sa partner kong si Annie kapalit ng malaking halaga ng pera. Ano, Julius? Hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa katawan ng nobya mo? Nakangising tanong ni Ate Cynthia. Tama na po, ayoko na pong marinig yan. Pagputol ko sa mga gusto niya pang sabihin. Ayaw mong marinig ang katotohanan. Kaya magbubulag-bulagan ka na lang. Ganon ba? Tanong pa niya. Bakit kayo? Alam niyo na palang nangyayari. Bakit di niyo man lang pinipigilan niyang asawa ninyo? Pagbabalik, tanong ko. Dahil ayoko na magkasumbatan kami sa oras na gawin ko ang kalokohan na ginagawa niya. Alam mo kasi naisip ko lang na bakit hindi na lang natin gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nag-iinit sa asawa ko. At matagal ko na rin gustong tikman tong katawang mong mas bata, Julius. Paglapit niya sa akin,
kasunod ng pagsapo ng mainit niyang palad sa dibdib ko. Ate Cynthia, tumigil na po kayo, pagtutol ko. Huwag ka nang maarte dyan dahil ako naman ang magtatrabaho para sa iyo. Sisiguraduhin ko na pangalan ko ang iuungol mo habang pinapaligaya kita. Wika naman niya. Pero mali po to, ang sabi ko. Ito ang tandaan mo, Julius. Walang mali pagdating sa pera. Kaya paligayahin mo ko at babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Panunuhol pa niya sa akin. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa narinig kong sinabi sa akin ni Ate Cynthia. Matagal ko nang kilala si Annie at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Hindi siya ganong klase ng babae at dahil na rin sa magulong pag-iisip ko ng mga oras na yon, tuluyan na akong bumigay sa pang-aakit na ginagawa sa akin ni Ate Cynthia. Pinagbigyan ko na siya sa gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Matagal mamalengke si Annie at gabi pa ang uwi ni Kuya Max. Kaya naman ilang oras din ang pinagsaluhan naming nakaw na sandali ni Ate Cynthia. At pagkatapos noon ay tinanggap ko na rin ang pera na inabot niya sa akin. Mabigat yon sa loob ko dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pwede ako maging isang bayarang lalaki. Na darating ang araw na ibebenta ko rin palang dangal at pagkalalaki ko, Papadudot. Papadudot, bago ang nangyari sa amin ni Ate Cynthia, napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Annie. Kadalasan ay mga damit yon o kaya ay pang-makeup na hindi niya naman dating binibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas kagaya ng kwintas o bracelet, pero sinasabi niya na kinuha niya yon ng hulugan. Nung unay hinahayaan ko lang siya kasi wala namang kaming ibang pinagkakagasusan bukod sa mga sariling pangangailangan namin. Naisip ko rin na matagal na yung gustong gawin ni Annie, ang mabili ang mga gamit na gusto niya para sa sarili niya. Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya, makuha lamang ang mga luhong inaasam niya. At kahit ganun pa man ay pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya mismo ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyang masira ang relasyon namin ng babaeng pinakamamahal ko. Pero dumating ang araw na hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko, lalo na sa napapansin kong pagbabago kay Annie. Yung pagiging malamig niya sa akin, lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Kaya naman doon ko na siya kinumpronta at sinabi ko ang lahat ng napapansin ko. Mas nagalit pa siya noon at sinabing pagod lang siya sa trabaho. Muli akong hindi nakapagpigil at sinabi ko na ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Kuya Max. O sige na, aaminin ko nang may nangyari sa aming dalawa ni Kuya Max. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na ibinibigay niya sa akin. Pero akala mo ba na hindi ko alam na ginagawa niyo rin yun ni Ate Cynthia? At doon pa mismo sa loob ng kwarto nilang mag-asawa? Nakita ko kayo, Julius. Nakita ko kayo nang minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Sa wakas ay pag-amin ni Annie. Pero ginagawa ko lang yun sa pera. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Cynthia. Tugon ko naman. Talaga? Wala kang kahit na anong sarap na nararamdaman sa tuwing may nangyayari sa inyong dalawa? Hindi ka niya napapaungol? Hindi ka niya napapaligaya sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa? Galit na tanong niya. Ani, tama na. Tumahimik ka na. Saway ko. Totoo naman, hindi ba? Nasisiyahan ka rin sa ginagawa ni Ate Cynthia sa iyo. Kaya tigilan mo na ang panunumbat mo sa akin dahil pareho lang tayong nakikinabang dito. Wika niya. Ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Suhestyon ko. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay, Julius? Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay at makabuo ng isang masayang pamilya? Julius, hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yon.
Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. Wika niya. Tapos ano, ahayaan na lang kita na paulit-ulit na tikman ni Kuya Max? Medyo naluluhang tanong ko. Parang gano'n na nga. Kasi hindi rin naman madali para sa akin na alam kong may nangyayari sa inyo ni Ate Cynthia. Pero titiisin ko yon dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, saka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please Julius, intindihin mo naman sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa. Para sa future natin. Naluluha na ring tugon ni Annie. Papadudot lahat naman siguro tayo ay marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Annie na alam ko na ang lahat ng tungkol sa ginagawa niya. Na pumapayag siya na may mangyari sa kanila ni Kuya Max kapalit ng pera. Pero napakahirap magpanggap lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Annie. Hindi ko naman kailangan ng oras para magsiping kaming dalawa dahil naibibigay yon sa akin ni Ate Cynthia. Oo, kagaya ni Annie, pumayag na rin ako na maulit ang nangyayari sa amin ng amo kong babae kapalit ng pera. Pero para sa akin ay walang kwentang pagtatalik kung walang kasama na pagmamahal. At yun ang gusto kong maramdaman mula kay Annie. Dahil malayo naman ang kwarto namin mula sa kwarto ng mag-asawa, ay nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa. Hanggang sa huli nagkasundo kami na hayaan na lang namin ang mga nangyayari. Tama naman kasi si Annie sa sinabi niya na pareho kaming nakikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa. Sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya na sakyan ng trip ng mag-asawa. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lamang kami ng sapat na pera at pagkatapos sabay kaming aalis sa bahay at madilim na buhay na yon. Papadudot may ilang buwan na rin kami sa ganong setup ni Annie at Kuya Max at Ate Cynthia. May mga oras na napapakinggan kong may nangyayari kay Annie at sa amo kong lalaki. Pero hinahayaan ko lang sila. Si Ate Cynthia naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumalapit na siya sa akin at nagpaparamdam na gusto niyang sabay kaming magpainit na dalawa. Literal, na nagtikiman at nagpalitan kaming apat na mga laway namin. Pero alam ko naman na sa aming apat kami lang ni Annie ang mukhang kawawa dahil ginagawa namin yon. Hindi para magpasarap kundi dahil para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Annie na gusto ng masaganang buhay sa hinaharap at hindi mangyayari yon kung wala kaming pera. Samantalang ang mag-asawa na pinagtatrabahuhan namin ay ginagawa lang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para bang basura lamang sa paningin nila. Papadudot, hindi lahat ay kayang tiisin ang ganong klase ng trabaho na pinasok namin ni Annie. Pero nagawa namin yon sa loob ng ilang buwan, ayun nga lang lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Annie na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis na ginagawa naming kababuyan sa bahay ng mag-asawang Kuya Max at Ate Cynthia. Kaya naman hindi ko na natiis na magwala sa galit nang makita ko mismong pinipilit ni Kuya Max si Annie na may mangyari sa kanila. Pakiramdam ko noon ay pinagsasamantalahan niya ang babaeng mahal ko. Kahit alam ko na may kapalit namang pera ang ginagawa niya, kaagad na rin akong nagdesisyon noon na tuluyan ng putulin ang anumang namamagitan sa aming apat. Nang dumating si Ate Cynthia ay naabutan niya pa kaming nagtatalo ni Kuya Max. At syempre kinampihan niya ang manyakis niyang asawa dahil pareho lang silang walang kwentang tao. Pinamukha niya pa sa akin ang mga perang binigay niya, pati na rin ang alahas na natanggap ni Annie mula kay Kuya Max. At dahil nagkakasumbata na, sinabi ko sa kanya na lahat ng binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Annie. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung anuman ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawa. At kahit ayaw ni Annie, sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami.
dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, sumang-ayon na rin si Annie sa gusto kong mangyari na pag-alis sa bahay na mag-asawa. Hindi na kami pinigilan pa ni na Kuya Max hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nagdesisyon ako noon na umuwi na lamang kami sa probinsya. Halos 3 taon na rin kami noon sa Maynila at umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nabigo sa pinagdarasal ko dahil pareho kaming tinanggap ng aming pamilya ni Annie. Gamit ang perang naipon namin ay nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ayun nga lang papadudot bago ang aming kasal ay nalaman namin na buntis si Annie at sa kanya na mismo nang galing na sigurado siyang hindi ako ang ama ng batang yon. Ganon pa man ay pinagpatuloy namin ang plano namin na pagpapakasal noon. Inako ko na rin ang responsibilidad ng pagiging ama sa ipinagbubuntis niya. Ngayon po ay halos 3 dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na kami nagkaroon pa ng sarili naming anak pero masasabi ko na masaya kaming pamilya. Wala na rin kaming naging balita pa sa mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Pero sigurado kami na may nakalaang karma sa lahat ng kasamaang ginawa nila gamit ang mga pera nila. Hindi na rin namin pinaalam pa sa anak namin ang tungkol sa tunay niyang ama dahil ang mahalaga para sa amin na iparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ama kahit na hindi ako ang kadugo niya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Julius. Maraming salamat, Julius, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Salamat sa pagbabahagi nitong mabigat na parte ng buhay mo ngayong taong ito. Alam ko na hindi madali para sa iyo ang isulat ito dahil sa sensitibong nangyari sa inyo ng asawa mong si Annie. Ganun pa man ay humahanga ako sa naging katatagan ninyong mag-asawa. Lahat naman tayo ay nakagagawa ng pagkakamali sa buhay natin. Sadya lang na lumulubog kayo sa mga pagsubok ng oras na yon. Kaya nagawa ninyong kumapit sa patalim, bagay na dapat ay hindi ninyo ginawa sa umpisa pa lamang. Pero ang lahat ng ito ay parte ng nakaraan na sigurado kung nakapag-iwan ng malaking aral sa buhay ninyo. Pero sana, Julius, dumating ang araw na magkaroon ka ng lakas ng loob na ipaalam sa anak ninyo ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao dahil karapatan niya na malaman ang totoo mula sa inyo. Hanapin po ang Kaistorya Horror na narrated by Jason Steele and produced by yours truly, Papa Dudut, para po sa mga araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Salamat po sa inyong pagsusubscribe.